Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinoy News TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Karen Davila, palpak po na suwestyon, no, sa paglutas ng suliranin natin dito sa West Philippine Sea. Alam niyo po itong mga pagsawsaw na to ng media, alam na natin to, no? Ito po ay nangangahulugan lang ng pamumulitika. Yan. Yan naman yung mga trabaho ng mga nasa mainstream media mga kaibigan. Pag may mga good news na nagagawa ng mga gobyerno natin lalo pag yung mga kasi yung mga mainstream media mga kaibigan, halos karamihan dyan mga anti-Marcos yung mga yan, galit sa Marcos yung mga yan mga kaibigan. Pamumulitika lang po yung ginagawa ni Karen Davila, no? Si Karen Davila, ito yung anggulo niya, no? Panggulo talaga ng mga media sa atin. Wala pong masama rito sa sinasabi. Ito po ang classic na hindi nagfe-fake news pero misdirection yung ginagawa po sa atin. O, tignan nyo po. Ano sinabi ni Karen Davila sa pakunwaring patanong kay Miguel Zubiri? Ang tanong niya, na-interview ko yung sa Philippine Coast Guard at nakita ko yung problema 10 million lang pala ang intelligence fund ng Philippine Coast Guard. Samantalang yung mga civilian offices katulad, ayan na, alam ko ito yung nabangan niya 10 million lang pala intelligence fund ng Coast Guard. Hindi katulad ng mga offices na civilian. Yung Vice President o katulad ng Vice President, umaabot sa 500 million ang hinihinging intelligence at confidential fund. Naidugtong, di ba? Wala pong kinalaman yung Office of the Vice President sa nagaganap sa West Philippine Sea. Diyan mo makikita talaga na anti-Duterte talaga si Karen mga kaibigan. Pero nadudugtong nila. Yan po yung sinasabi ko na nami-mislead ng media. Bakit ang pinupuruhan ni Karen Davila Intel Fund? Yung po bang problema ng Philippine Coast Guard natin, ang sagot Intel Fund? Pinubomba siya ng water cannon. Tinakat siya ng mas malaki. Di ba? Mas malaki po yung China Coast Guard kaysa sa Philippine Coast Guard. Ang solusyon ba dun? Maliit yung ating Coast Guard. Kinakaya-kaya tayo ng China. Dagdagan natin yung intelligence fund nyo. Intelligence fund po ba ang kailangan ng Philippine Coast Guard? Yan yung sinasabi natin na misdirection, no? Bakit niya pinupuntuhan yung intelligence fund? Kasi dyan pumupuro ngayon yung oposisyon. Panatan natin yung intelligence fund kasi dahil sa intelligence fund, yan lang yung matitira natin dyan kay Sara Duterte. Pasamain natin ang intelligence fund ni Sara Duterte para mapabagsak natin si Sara Duterte. Actually, wala silang pakialam sa China, wala silang pakialam sa nagaganap sa Coast Guard. Ang problema ba ng Coast Guard, intelligence? Bigyan namin kayo ng intelligence para mapag-aralan nyo kung bubombayin kayo o hindi. Hindi po. Ang kailangan ng Coast Guard, maraming barko, mas malalaking barko. Bakit intelligence? Bugok pa si Karen Davila, kaya intelligence fund yung pinupuruan nila. Hindi po sila bugok. In fact, ang talino nila. Pero iba kasi yung gusto nilang banatan. Sinasamantala nila
itong pagkakataon na to na mainit yung issue ng West Philippine Sea, yung pambobomba ng China. Sinasamantala nila yan para ma-direct yung galit ng mga Pilipino, magalit sila kay Sara Duterte. Eh yun po yung intelligence fund eh. Wala pong kinalaman. Tanungin nyo po yung kung tatanungin nyo po, ito mag-real talk tayo. Kung tanungin nyo po yung mga Philippine Coast Guard, siguro ang gusto nilang sagot, barko ang kailangan namin. Kaysa intelligence fund. Diba? Bakit intelligence fund? Yun nga, para bumira. Kita nyo, ang dami pong may intelligence fund. Vice President kagad yung binira ni Karen Davila. Ano ang sagot ni Zubiri? Nasa linya sila, ang linya nila, bawasan yung intelligence fund ng Vice President, ibigay sa, nakalimutan ko lang kung sino yung nagsabi niyan sa mga kakamping. Sinasabi na nila yan. Wala naman pong Kumbaga, kahit wala namang kinalaman si BP Sardin, pilit nilang inililink mga kaibigan. Ano? Tama sinabi ni Kuya Badong dito na para magkaroon lang sila para masiraan lang nilang ating mahal na Vice Presidente mga kaibigan. Wala talaga itong mga mainstream media mga kaibigan. Ano? Hanggang ngayon hindi pa rin sila makaget over kay Tatay Digong. Kahit lang, hindi po kasalanan ni Sara Duterte yung intelligence fund ni Sara Duterte kung bakit tayo binomba ng China. Ang lutasin natin yung pangyayari na yung China anytime pwede tayong bombahin. No? Hindi po yung intelligence fund. Ang layo, no? Pero yun po yun eh. Kasi ano po ba? Mahina po ba si Karen Davila? Matalino po. Ang problema ng media, ang problema ng oposisyon, marami pong matalino sa kanila. Kaya lang ang akala nila, bobong mga Pilipino. Yun po yun eh. Sinasamantala nila yung krisis para sila manalo. Kaya yan eh. Kaya kita nyo ang panawagan kagad boycott. Linyang-linya ng dilawang boycott eh. Diba lahat ng panawagan? Boycott natin Lazada, boycott natin Mercury Drug, boycott natin. Kanino po nag-ugat yung boycott na yan? Ginawa po yan ni Cory. Nanawagan po si Cory na boycott. Pero pinapaliwanag ni Cory. Kaya natin ibo-boycott yung mga negosyo ng mga kaalyado ni Marcos para bumagsak ang kanilang negosyo. Dahil supporter sila ni Marcos. Gusto ni Cory pabagsakin yung negosyo ng mga supporter ni Marcos. Ngayon, hindi lang nila sinasabi na gusto nilang pabagsakin. Yeah? Bakit nila binaboycott yung China? Hindi naman natin mapabagsak yung China eh. Alam na nila yan. Pag binoycott mo yung mga produkto ng China, babawian ka ng China, babagsak yung ekonomiya ng Pilipinas, kawawa yung OFW natin, pwedeng pauin yung mga OFW natin sa Hong Kong, sa China, pwedeng pauin. Pag umuwi, wala tayong trabaho. Ang mga utak ng mga yan, kasi hodang maghirap ang Pilipinas, mas gusto natin. Kasi hindi tayo mananalo kay Duterte sa 2020. Pag walang krisis, naghanap sila ng krisis. Di po ba? Okay. Bakit ka mainit? Bakit kayo mainit sa intelligence fund? Pinaliwanag na ni Inday Sara bakit may intelligence fund ng DepEd. Para maturuan. Ayaw lang direktahin pero tayo na po magpuno. Para maturuan yung mga kabataan ng patriotismo at pagtatanggol sa bayan. Bakit? Ano ba natutunan ng mga kabataan ngayon? Yung puro TikTok mga kaibigan. Kung ano-ano yung mga napapanood sa TikTok. yung matagal na panahon na natuto sila. No? Yung kabataan na natuto dyan sa ganyang ideya, yan yung mga kabataan na senador na ngayon yung iba. Leader na ngayon yung iba. Yan po yung mga kabataan na ayaw ng ROTC. Bakit? Ayun na nga yun. Kasi nga, matagal na nating ang definisyon ng pagiging makabayan
lumaban sa pamahalaan na tuta ng Amerika, tuta ng China, tuta ng ibang bansa. Kung lumalaban ka sa pamahalaan na tuta ng ibang bansa, ikaw ay tunay na makabayan. Yan yung pangaral eh. Di ba? Yan yung pagiging makabayan. Kaya nga yan yung ikukumbat ni Sara Duterte, kaya siya may intelligence fund sa DepEd. Para wala ng senador na katulad ni Chis Escudero na tututol sa ROTC. Sila po yung produkto niyan. Sila Chis Escudero. Mas gusto nilang walang ROTC. Huwag ibalik ang ROTC. Mga senador na sila ngayon. Mga leader na sila ng mga nasa iba't ibang parte ng gobyerno. Yan po yung produkto ng pagiging makabayan eh, anti. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.